Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video na ito ay tungkol sa bagong lumabas na advisory noong January 13 mula sa Japan Ministry of Foreign Affairs po tungkol sa karagdagang information nila sa ginagawang travel ban sa ngayon. Ang advisory nito ay inilabas po nila matapos ang press conference na isinagawa po ng Japan Prime Minister tungkol sa pagbabagong isinagawa nila sa second state of emergency kung saan pinalawak po nila ang sakop na area nito. Merong dalawang advisory ang inilabas po nila at ito ay tungkol po sa sakop ng travel ban implementation. Then ang second naman po ay tungkol sa gagawin nilang penalty para sa mga di sumusunod sa rules ng quarantine dito sa Japan. So kung nais nyo pong maging updated tungkol dito, panoorin nyo po ang video nito hanggang sa matapos po. Okay, for transparency po again, ang mga information na gusto kong share sa inyo dito ay mga information po mula sa official website ng Japan Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice po ng Japan at Japan Immigration Service Bureau po. Then ang iba po ay mula sa mga iba't ibang online news media po dito sa Japan. Ang mga link ng source ay nakalagay po sa baba ng description ng video nito. So kung nakakaintindi po kayo ng Nihongo, maaaring basahin nyo po ito on your own para po maintindihan nyo ng lubusan. So ito po yung pinagkunan ko ng information. Ito po yung source ko po. Dito ko po kinuha yung mga gusto kong i-share sa inyo na information sa video nito. Ito yung official website ng Japan Ministry of Foreign Affairs po. Then nandito po makikita nyo po dito sa red color na nakasulat po yung number 6 at number 7. Ito po yung dalawang advisory na nilabas nila noong January 13. So kung i-click nyo po ito, makikita nyo po ang ito po yung lalabas na screen. So ito yung number 7 na advisory nila tungkol sa karagdagang information sa sakop po ng travel ban. Then yung isa po, number 6 naman, ito naman po yung advisory nila tungkol sa gagawin nilang mga penalty po sa mga violators ng mga quarantine na isinasagawa po dito sa Japan sa ngayon. Okay? So ito po yung dalawang advisory na i-explain ko po dito sa inyo in Tagalog para po lubusan yung maintindihan. Okay? So back to our presentation. So, ang bagong advisory na inilabas nila ay bali po karugtong ng travel ban na kanilang inilabas po nung nag-start pong implementation noong December 28. At ito po yung nilalaman ng mga advisory na kanilang inilabas mula po nung kumalat po ang mga balita tungkol sa bagong variant ng coronavirus na nagsimula po sa United Kingdom or UK po. So ulitin ko po, nung December 23, 2020, ito po yung bago nilang na-release na advisory kung saan nakasulat po dito na pinagbabawal po nilang makapasok dito sa Japan ang lahat ng mga foreigner na nanggagaling po sa UK dahil nga po sa kumalat yung bagong variant ng coronavirus doon sa bansang nabanggit po. So, December 23 po nila ito ni-release, then ang start ng implementation ay sumunod na araw, December 24, 2020. Then again, noong December 25, Christmas Day po, naglabas ulit sila ng bagong advisory kung saan idinagdag po nila ang bansang South Africa at Australia sa travel ban. Dito po yung mga foreigner na manggagaling sa bansang ito ay hindi rin po makakapasok sa Japan dahil nga po ang reason po nila dito is yung kumalat na coronavirus. So meron na rin na-detect na new variant ng coronavirus sa South Africa at Australia at that time. Then ang start ng implementation po nito is noong December 26. Then, nung sumunod na araw ulit, naglabas na ulit sila ng panibagong advisory kung saan sinakop na po nila ang 152 countries sa travel ban. Kung saan dito, ang reason po nila nga po is yung kumakalat na bagong variant ng coronavirus. Then, ang start ng implementation nito is noong December 28, 2020 at plano nila pong tapusin lang ito nung itong katapusan ng January 2021 po. So January 31 po. Okay? So yan yung unang mga advisory na ilabas po nila related po sa bagong coronavirus variant na lumalabas sa ngayon.
Then sumunod po is noong January 8, nag-release na naman po sila ng panibagong advisory kung saan ang nilalaman po nila nito is na required po nila lahat ng mga arrivals dito sa Japan, hindi lamang po mga foreigner, pati na rin po mga Japanese citizen, na mag-submit po ng negative test certificate ng COVID coronavirus po. So need nilang mag-submit na ito. So bago sila pumunta dito sa Japan, dapat na magpa-test sila doon sa bansang pinanggagalingan po nila. Then ang starting implementation nito is noong January 13, 2021. So nag-start na ito. Inumpisa na rin po ng mga immigration personnel sa airport po na hanapan ang lahat ng tao na mag-a-arrive po dito sa Japan. Then noong January 13, 2021, dito nilist ulit nila ang panibagong advisory kung saan kasabay po ito ng pagbabago ng state of emergency na declare po ng Prime Minister ng Japan. So dalawa pong advisory ang kanilang inilabas. Una po is yung pagbabago po sa sakop ng travel ban sinagawa po nila noong December 28. So sa bagong advisory na ito, nilagay po nila na yung kasama na rin po yung 11 countries na nasa travel alert level 2. So ito yung mga country na medyo maganda yung countermeasure nila sa coronavirus, walang masyadong infected na tao na kumakalat po. So yung mga taong galing sa bansa nito ay nakakapag-apply ng visa under business track at residence track po. But then, starting January 14, magiging sakop na rin po sila sa travel ban. Then, yung number 2 na advisory na inilabas po nila ay tungkol po sa gagawin nilang ipapataw nilang penalty para sa mga violators ng quarantine procedure dito sa Japan starting January 14. So itong letter A and letter B po, yung details nito ang gusto ko pong explain sa inyo sa video na ito. So next naman po, para sa detalye ng karagdagang information sa travel ban, ito po yung sumusunod. So number 1, katulad po ng sabi ko kanina, so yung mga new entry na foreigner po under business track at residence track visa application ay hindi na po allowed na makapasok ng January 14, 2021. So ang tapos nito is actually yung original plan nila is January 31 lamang po, pero since merong state of emergency, mali pong isabay nila ang katapusan ng travel ban advisory nito sa February 7 po. So yan din po yung katapusan ng state of emergency na schedule po nila. Then number 2, so kung halimbawa nag-apply kayo ng visa under business track or residence track, so na-issue na kayo ng visa, meron pa rin kayong chance na makapasok dito sa Japan until January 21 po. So yan lamang po yung allowed period sa inyo ng immigration para po makapasok ng Japan kung new entry visa po kayo under residence track and business track application. Then number 3, yung all new entry foreigner, so dapat ay mag-undergo po kayo sa 14 days quarantine. So katulad po ng sabi ko kanina, yung mga 11 countries na under sa travel alert level 2 ay meron silang special privilege na binibigay po sa kanila na hindi sila need na magsagawa ng 14 days quarantine. Kaya lang under this new travel ban advisory po, kinakailangan na pong magsagawa sila ng 14 days quarantine, so wala na pong exemption. Okay? So ito lamang po ang bagong information na dinagdag po nila sa travel ban. Then para sa bilang proof po dito, so siniyasat ko po ang official website ng Japanese Embassy sa Pilipinas, at ito po yung nakalagay po sa kanila. Dito po binabalita po nila rito kung ano yung visa allowed lamang nila or na pinaprocess po ngayon, no? So sa mga nagtatanong ng halimbawa yung mga tourist at family visit visa po, ito po yung status ng visa application sa ngayon sa Japanese Embassy. So yung 1, 2, 3 and 4, so mga
short-term visa po ito, mga tourist, family visit po. So ang lahat ng ito, 1, 2, 3, 4 ay temporary suspended po. So hindi nagpa-process ang Japanese Embassy ng anumang visa application na ganito po yung type. Okay? Then number 6, yung mga military personnel related visa po, yung SOPA is temporary suspended din daw po. Then also yung para na naman sa number 7, yung visa for spouse of Japanese national. So kung meron kayong asawang Japanese po at gusto niyo pumunta rito for halimbawa temporary visit, so maybe maaari kayong mapagbigyan siguro ng Japanese Embassy ng visa, depende sa magiging reason nyo. So try nyo pong tawagan sila para po mag-consult. Then number 8, yung official and diplomat, ito po yung allowed lang nila mag-apply ng visa sa ngayon. So wala pong any restriction tungkol dito. Then also number 9, yung mga visa for house servant, which is commonly na ginagamit ng mga official at diplomat din po, pwede din po daw sila mag-consult sa Japanese Embassy. Then number 10, ito yung para naman sa mga visa application ng mga certificate of eligibility holder na merong mga hawak nito. Ang allowed lang po nila sa ngayon is yung mga residence type visa po, katulad po ng spouse, child of Japanese national po, then asawa o anak ng isang permanent visa holder, at yung Teijusha or long-term residence na tinatawag. So ito lamang po ang allowed nila makapag-apply ng visa sa ngayon. Yung mga working related visa po, katulad ng yung working visa at mga trainee, so including na po yung mga dependent ng isang working visa holder at maging student visa po, hindi po sila nag-accept ng visa application sa ngayon. So hintayin nyo na lamang po siguro na mawala yung travel ban sa ngayon. Then for visa transit also suspended po ngayon. Then sa mga medical stay related visa po, so itong visa na to, pwede po siguro kayo mabigyan ng Japanese Embassy, depende po rin sa reason and case ninyo. So try to call them para po mag-consult. Okay? Then also yung multiple visa na lagi pong tinatanong dito sa amin sa Malago, yung number 16, 17, depende sa purpose nyo kung tourist man o business po, is temporary suspended daw po. So wala pong makakapasok na anumang foreigner dito na merong multiple entry visa po ang hawak. Okay? So yan po sa ngayon ang status ng visa application sa Japanese Embassy. Pwede nyo pong makita ang information na ito sa official website nila. So try nyo pong search nyo lamang po sa internet. Okay? So next po is para naman sa mga returnee. So ito yung madalas itanong sa amin. So ito po yung mga taong umuwi sa Pilipinas at pabalik ng Japan na meron na pong valid na residence card at re-entry permit. So kapag returnee po kayo, di po kayo sakop ng travel ban, kaya pwede po kayo makabalik ng Japan anytime na gustuhin nyo po. Basta valid po lahat ng mga documents na hawak ninyo, katulad po ng dapat meron kayong valid visa, valid residence card po, valid re-entry permit, at hindi po expired ang inyong passport na dapat merong natitirang more than 6 months na validity period po. So yan lamang po ang nilalaman ng karagdagang information sa travel ban sa ngayon dito sa Japan. Next naman po ay tungkol sa advisory na inilabas nila about sa quarantine dito sa Japan. So very important na malaman nyo ito, lalo na kung papasok kayo dito sa Japan, dahil maaring mawalan kayo ng visa kung ma-violate nyo po ito. Sa ngayon, ito po ang mga importanteng bagay na dapat yung sundin kapag kayo ay papasok sa Japan bilang countermeasure po nila sa pag-spread ng coronavirus. So number 1, lahat po ng darating dito sa Japan, maging foreigner or Japanese citizen po, dapat mag-conduct po ng COVID test sa airport. So pagdating nyo rito, lahat po kayo ay dadaan sa COVID test. Then number 2, ito yung dinagdag nila na dapat magpasa kayo ng agreement. So seiyaku po ang tawag nila dito sa Japan. So ito yung kasulatan na pumapayag kayo o sang-ayon kayo sa lahat ng rules and regulation nila about quarantine dito sa Japan during this pandemic crisis po. Okay? Then number 3, yung location information nyo, maaari pong kunin nila ito sa inyo. So dapat nyo submit in case na halimbawa ma-detect na positive po kayo. So check nila kung saan lugar po kayo pumunta. So ito pong information na ito ay makikita sa gamit yung smartphone
So meron pong GPS functionality po yan, kaya matitrace nila kung saan lugar kayo pumunta. Then number 4, so ito yung dati na pong rules na hindi po kayo dapat, hindi kayo allowed na gumamit na naman ng anumang public transportation. So bawal yung bus, train, pati yung mga domestic flight, connecting flight po. So as long na hindi nyo po natatapos yung 14 days quarantine, hindi po kayo allowed na gumamit ng public transportation. Sa ngayon, merong sa Narita po, merong isang train na nag-ooperate na meron silang exclusive car doon na pwede pong sakyan ng mga umuwi dito sa Japan. So maring yun po, pwede nyo pong gamitin yon. Then number 5, yung last po, so kahit na ma-detect na negative kayo sa COVID test sa airport, kinakailangan nyo pong tapusin yung 14 days quarantine sa loob ng bahay nyo or sa hotel kung saan po kayo mag-stay. So dito, 14 days quarantine, dapat na hindi kayo lalabas na inyong bahay at pupunta kung saan po. Okay? So yan po yung present rules nila sa ngayon. Then, since marami pong hindi sumusunod dito, marami nagbabiolate po dito, sa bagong advisory na tungkol sa quarantine, isa sa katuparan nila ang pagbibigay ng penalty sa mga violators nila simula po January 14, at ito po ang mga penalty na ipapataw nila. So, para sa mga Japanese citizen, kapag nag-violate po sila sa quarantine daw, ilalabas po ng government ang kanilang pangalan at ilang information na makakatulong po sa pag-spread ng coronavirus. So maaring kapag binalita sa TV, sa news po, maaring ilabas po nila yung pangalan at information ninyo kung Japanese citizen po kayo. Then number 2, para sa mga foreigners, para sa atin po na merong hawak na visa, yung pangalan po, then citizenship din po ay maaring ilabas nila sa publiko. So maaring makita yung information nyo sa mga news na lalabas po sa TV. So hindi lamang po ito, maging po yung visa na hawak ninyo ay maaaring i-cancel po nila at maaari po daw po kayong i-deport. So yan po yung magiging penalty para sa ating mga foreigner. So tandaan nyo po ulit ito. So yung number 2, kapag foreigner po kayo at nag-violate kayo ng sa quarantine procedure nila sa ngayon, maaari po kayong mawala ng visa at ma-deport. Kung halimbawang na-detect kayong positive at na-trace kayo na hindi kayo sumunod sa anumang quarantine rules nila, so yan po yung magiging kalalabasan po ninyo. Okay? So that's it po. I hope na naging clear na sa inyo ang tungkol sa karagdagang travel ban implementation at quarantine penalty dito sa Japan na mag-uumpisa po January 14. So share nyo po ang video nito sa inyong mga kakilala na nandito po sa Japan o mga kakilala nyo na merong plano na pumunta dito sa Japan. Then also thank you po sa inyong pag-follow at pag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Malago Forum po.